Mula sa mundo ng paot tungo sa katotohanan, kapag binuksan mo ang mapa ng mundo, masasabi mo ba agad kung aling bansa ang may pinakamalaking pagmamahal para sa Pilipinas? Maging ang isang bansang sinasabing may mataas na pagtingin tulad ng Indonesia ay umaabot lamang sa 95%. Ngunit may isang bansang kasapi sa OECD na nakakuha ng nakakagulat na mas mataas na porsyento. Sa sandaling marinig mo ang pangalan ng bansang iyon, ikaw ay magugulat at ang iyong puso ay iinit. Hindi ito basta-basta pag-aanunsyo ng isang ranking. Ito ang kwento ng pagbabagong buhay ng isang mamamahayag na Ingles na nagsabing, "Galit ako sa Pilipinas," na naglakbay sa iba't ibang bansa at tuluyang natunaw ang nanlamig na puso sa pamamagitan ng luha. Bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling ng mundo sa Pilipinas? At ano ang nakakagulat na reaksyon ng mga kalapit bansa? Kapag nalaman mo ang sagot, ang pagtingin mo sa Pilipinas ay tiyak na magbabago. Handa na ba kayo? Ang bansa na pinili ng mundo bilang number 1 sa pagtingin sa Pilipinas ay nakakagulat ang resulta. Isang nakakabagbag damdaming kwento mula sa ibang bansa, lumabas ang nakakagulat na istatistika. Saan matatagpuan ang bansa na pinakamamahal ang Pilipinas sa buong mundo? Ang Indonesia ay nagpakita ng kahanga-hangang 95% favorability rating. Kaya, sino ang no? 1 sa mga bansang mayaman sa OECD sa buong mundo. Kapag nalaman ninyo kung sino ang no, 1, baka himatayin kayo sa gulat. Baka bukas mismo, palitan ninyo na ang inyong destinasyon sa paglalakbay. At anong ranggo naman kaya ang kabarangay natin sa Asia? Ito rin ay isang nakakagulat na resulta. Ngayon, susundan natin ang ulat ng mamamahayag ng BBC mula sa Inglaterra, si Claire Fisher, at ibabahagi namin kung gaano kamahal ng mga tao sa mundo ang Pilipinas. Bago iyon, kung maaari lamang kayong mag-iwan ng komento na mahal ko ang Pilipinas, mukhang mas magiging lalong masigasig ang mundo sa pagmamahal sa Pilipinas. Ako si Claire Fisher, isang reporter na nagtrabaho sa BBC International Department sa Inglaterra sa loob ng 20 taon. Isang araw noong taong 2021, tinawag ako ng editor-in-chief at binigyan ng kakaibang assignment. Claire, hanapin mo ang bansa na may pinakamataas na sentiment para sa Pilipinas sa buong mundo. Karamihan sa mga bansang kasapi sa OECD. Nang marinig ko iyon, nanigas ang katawan ko. Dahil ang pagkarinig lamang sa salitang Pilipinas ay nagpapasikip na sa dibdib ko. 20 taon na ang nakalipas. Namatay ang aking ama sa isang aksidente sa sasakyan sa Maynila habang siya ay nasa isang business trip sa Pilipinas. Noon, ako ay 21 taong gulang. At ang aking ama ang tanging pamilya ko. Bakit kailangan pa niyang pumunta sa malayong bansang iyon? Mula noon, ang Pilipinas ay naging isang malamig at nakakatakot na lugar para sa akin. Iniiwasan ko ang mga balita tungkol sa Pilipinas. At binibilisan ko ang lakad ko kapag dumadaan ako sa tapat ng mga Pinoy store. Ngunit, ang utos ng editor-in-chief ay hindi matatanggihan. Kahit nag-aatubili, nagsimula akong magsaliksik ng mga datos at ang unang numerong nakita ko ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla. Indonesia, 95%. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Ibig sabihin, 95 sa bawat 100 Indonesian ay gusto ang Pilipinas. Thailand, 93.2%. India, 91.7%. Ang buong Timog Silangang Asya ay nababaliw sa Pilipinas. Agad akong sumakay ng eroplano patungong Vietnam dahil mataas din ang rating nito, 94.8% sa orihinal. Pagbaba ko pa lamang sa airport ng Ho Chi Minh, pumasok agad sa aking paningin ang mga billboard na may kinalaman sa mga artista at produkto ng Pilipinas. Ang taxi driver, ang empleyado ng hotel, maging ang mga nagtitinda sa kalye ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Nanood ako ng Pinoy teleserye. Sobrang gusto ko. Sabi sa akin ni Lan, isang 23 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Kumikinang ang kanyang mga mata. Nagbibigay ng pangarap sa amin ang Pilipinas. Ipinakita nila sa amin ang pagbangon mula sa kahirapan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ng mga OFW. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Masyadong iba ito sa Pilipinas na alam ko. Naramdaman ko ang katapatan sa ekspresyon ni Lan. Talagang mahal niya ang Pilipinas, hindi lang dahil sa hype,
Habang naglalakad ako sa kalye ng Vietnam, ako ay nalilito dahil ang puso kong namumuhi sa Pilipinas ay nagsimulang gumuho ng paunti-unti. Ngunit hindi pa ako lubusang kumbinsido. Ito ay simula pa lamang. Pagbalik ko mula sa Vietnam, mas seryoso kong sinimulan ang pag-aaral sa favorability ranking ng Pilipinas sa mga bansang OECD. Nagpasya akong magsimula sa pinakamababang ranggo, ang ika-11. Ito ay isang kalapit bansa sa Asya. Pagdating ko sa airport ng capital ng bansang iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ito ang pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Ngunit ang favorability rating ay 35.0% lamang. Ibig sabihin, higit sa 6 sa bawat 10 tao ay hindi gusto ang Pilipinas. Naglakad ako sa labas. Maraming Filipino beauty product store at Pinoy teleserye merchandise shop. Ngunit komplikado ang ekspresyon ng mga tao. Gusto namin ang kultura, pero ang issue sa kasaysayan, hindi namin maiiwasan, sabi ng isang 55 taong gulang na office worker habang nagbubuntong hininga. Ito ay kwento ng henerasyon ng aming lolo't lola. Nabasa ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Isang komplikadong emosyon, gustong magustuhan, ngunit hindi magustuhan. Ngunit iba ang kabataan. Nakipag-usap sa akin si Minji, isang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na nakilala ko sa isang lokal na universidad, gamit ang matatas na Ingles, Tagalog. Nag-aaral ako ng Tagalog ng 3 taon. Nanood din ako ng teleserye ng walang subtitle. Kumikinang ang mga mata ni Minji. Hindi namin pinili ang nakaraan, pero ang kinabukasan ay kaya naming itayo. Gusto kong makipagkaibigan sa mga Pilipino at lumikha ng mas magandang relasyon. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Nahiya ako sa kahinugan na ipinakita ng 21 taong gulang na estudyante. Hindi kaya nagpakulong lang din ako sa nakaraan? Habang naghihintay ng high-speed train sa istasyon, nag-isip ako, dito rin, mahal ng kabataan ng Pilipinas. Kung gayon, ano naman kaya ang ibang mga bansa? Nagsimula akong maging interesado. Nang gabing iyon sa hotel, tiningnan ko ang litrato ng aking ama. Ang galit ng araw na iyon 20 taon na ang nakalipas ay unti-unting naglalaho. Ngunit hindi pa ako handang magpatawad. Nagulat ako nang dumating ako sa Barajas Airport sa Madrid, Espanya. May nakahiwalay na Filipino cosmetic corner sa duty-free area ng departure area. Ang favorability rating ng Espanya para sa Pilipinas ay 71.0%. Higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa naunang bansa. Ano kaya ang dahilan? Sa taxi patungo sa Madrid, sinabi sa akin ng driver na si Jose, "Alam mo ba ang mga Pinoy? Ang asawa ko, napakabait at napaka-family-oriented, tulad ng mga Kastila." Si Jose ay isang tipikal na Kastila na nasa kalagitnaan ng 50s. Nakapagtataka na nanonood siya ng Pinoy teleserye. Talagang pinapahalagahan ng mga Pinoy ang pamilya, di ba? Tulad natin. Naglakad ako sa Gran Via Street. Sa lahat ng dako, nakakita ako ng kultura ng Pilipinas. Ang mga cosmetic store ay may mga produktong Pilipino at ang mga restaurant ay nagbebenta ng Filipino fusion food. Nakilala ko si Carlos, isang culture reporter mula sa maimpluwensyang pahayagan ng Espanya, ang El País. Ito ang kanyang pagtingin sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa na may tradisyon at latest technology. Ito ang imahe ng hinahanap namin. Nang marinig ko ang mga salita ni Carlos, natanto ko. Ang pagtingin ng mga Europeo sa Pilipinas ay ganap na naiiba sa iniisip ko. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang bagay na hinahangaan. Nakilala ko ang mga mag-aaral na nag-aaral ng Tagalog sa Madrid University. Nagpakilala si Maria, 22 taong gulang, sa Tagalog. "Kumusta? Ako si Maria. Gustong-gusto ko ang kultura ng Pilipinas." Medyo tumpak ang pagbigkas niya. Nagulat ako at nagtanong, "Bakit ka nag-aral ng Tagalog?" Nakita ko ang charm sa panonood ng mga Pinoy drama at pelikula. Habang lalo kong nakikilala, lalong lumalalim ang depth ng Pilipinas. Nang gabing iyon sa hotel, komplikado ang aking pakiramdam. Dahil ang pagmamahal na ipinakita ng mga tao sa Espanya sa Pilipinas ay napaka-inusenete. Naramdaman ko kung gaano kakitid ang aking mga prejudice.
Kakaiba na maraming tao ang nagmamahal sa bansa kung saan namatay ang aking ama. Ngunit ang isang sulok ng aking puso ay uminit. Pagdating ko sa airport ng Roma, ako ay pagod na. Ito na ang ika-4 na bansa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang passion ko para sa reporting. Ang favorability rating ng Italia para sa Pilipinas ay 71.2%. Ito ay ika-9. Nakarinig ako ng isang nakakaantig na kuwento mula kay Francesco, isang doktor na nakilala ko sa isang cafe sa Roma. Naaalala ko noong kumalat ang impeksyon. Noong nagkakagulo ang buong Europa, talagang kahanga-hanga ang response ng mga Pilipinong nurse at caregiver na nagtatrabaho dito. Si Francesco ay isang veteranong doktor na nasa huling bahagi ng 50s. Naisip ko na dapat tayong matuto mula sa Pilipinas. Ang disiplina, ang malasakit sa kapwa, ang malinis na kapaligiran, lahat ay perpekto. Mula sa Italia, nagpunta ako sa Sweden. Ang favorability rating ng Stockholm para sa Pilipinas ay 72.8%, ika-8. Nakarinig ako ng isang espesyal na kwento mula kay Lars, isang diplomat na nakilala ko sa Sweden. Matagal nang sinubaybayan ng Sweden ang paglago ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga bansa sa kanluran na nakakita ng malapitan sa himala ng pagbangon mula sa pagiging kolonya. May pagmamalaki sa mga mata ni Lars. Ang himala ng Pilipinas ay pag-asa rin para sa amin, kaya't ito ay isang espesyal na bansa. Pagkatapos, dumating ako sa Berlin, Germany. Ang favorability rating ng Germany para sa Pilipinas ay 73.8%, ika-7. Nagbigay ng nakakaantig na salita si Professor Heinz, isang historian na nakilala ko sa tapat ng History Museum. Ang Germany at Pilipinas ay parehong dumanas ng sakit ng pagbangon mula sa pagkatalo. Magkasama tayong tumayo mula sa mga guho. Si Professor Heinz ay isang matandang lalaki na nasa 70s. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagkakaisa. Kaya kapag nakikita namin ang tagumpay ng Pilipinas, parang tagumpay din namin dahil nalampasan nila ang paghihirap na dinanas namin at naging isang kahanga-hangang bansa. Sinabi naman ni Marcus, isang 30 taong gulang na binata na nakilala ko sa isang cafe sa Berlin, mga Pinoy engineers, singers, artists ngayon, ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa talento para sa mga Aleman. Isang bansa na iginagalang namin. Sa huling gabi ko sa Germany, tiningnan ko ang night view ng Berlin mula sa bintana ng hotel. Naramdaman ko ang malalim na paggalang sa Pilipinas sa bansang ito na may parehong kasaysayan ng pagbangon. Unti-unti ring nagbubukas ang aking puso. Pagdating ko sa Heathrow Airport sa London, komplikado ang aking pakiramdam. Ang favorability rating ng aking bansang sinilangan, ang Inglaterra, para sa Pilipinas ay 75.6%, ika-6. Sa taxi patungo sa BBC headquarters, nag-isip ako, paano tinitingnan ang Pilipinas sa lugar na ito na pinagtatrabahuhan ko ng 20 taon? Nakilala ko si David, isang kasamahang reporter sa editorial office. Siya ang special correspondent para sa Asia. Hoy, kumusta ang reporting sa Pilipinas? Nakakatuwa, di ba? Tanong ni David na tumatawa. Sumagot ako ng tapat. Iba ito sa inaasahan ko. Nalilito ako. Natural lang iyan. Ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang bansa. Seryosong sinabi ni David. Demokrasya, pag-unlad ng ekonomiya, pagkalat ng kultura, nagpapakita sila ng mature na imahe sa lahat ng aspeto. Minsan, inilarawan namin ang Pilipinas bilang ang bagong Asya sa BBC. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ang aking kumpanya ay may ganoong pagtingin sa Pilipinas. Naglakad ako sa isang Filipino restaurant sa London. Ang kalye ay puno ng Pinoy eatery. Nakita ko rin ang mga Ingles na namimili sa isang Filipino grocery store. Nakipag-usap ako sa isang babae na nagtatrabaho sa isang Filipino restaurant. Si Lola Maria ay nasa huling bahagi ng 60s. Gusto talaga ng mga tao dito ang lutuing Pilipino. Ang adobo, sinigang, at lumpia ngayon ay pang-araw-araw na nilang kainin. May pagmamalaki sa mukha ni Lola Maria. Sa simula, kakaiba ang tingin nila pero ngayon puro regular customer na. Nagpapasalamat kami. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment. Ang litrato ng aking ama ay nakalagay sa ibabaw ng aking dresser.
Bumalik ang alaala ng araw na iyon, 20 taon na ang nakalipas. Itay, alam mo bang ang Pilipinas ay isang bansa na mahal ng maraming tao? Ang aking ama sa litrato ay nakangiti pa rin. Ang ngiti na iyon ay tila iba na ngayon, hindi na malamig kundi mainit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nanood ako ng Pinoy drama na hinanap ko sa streaming service. Sa simula, nagsimula ako dahil sa kuryosidad, ngunit hindi ko namalayan na ako ay nadala na. Ang damdamin ng mga tauhan ay totoo. Ang kanilang paglilingkod para sa pamilya, ang kanilang puso na nais protektahan ang kanilang minamahal. Lahat ng iyon ay nagpaantig sa aking puso. Kaya pala mahal ng mundo ang Pilipinas. Bulong ko sa sarili, ngunit hindi pa ako lubusang nakapagbukas ng puso. Kailangan ko pang marinig ang maraming kwento. Pagdating ko sa JFK Airport sa New York, ako ay puno ng pag-asa. Ang favorability rating ng Amerika para sa Pilipinas ay 76.4%, ika 5. Gusto kong malaman kung paano tinitingnan ng pinakamalakas na bansa sa mundo ang Pilipinas. Habang naglalakad ako sa gitna ng Manhattan, nagulat ako. Lumabas ang mga advertisement ng mga Pinoy food chain at Filipino artists sa malaking screen ng Times Square. Ang mga fans ay nakapila sa tapat ng Filipino pop culture store. Nakilala ko si Michael, isang diplomat na nagtatrabaho sa State Department. Siya ay isang expert sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ang Pilipinas ay isang special na bansa para sa Amerika. Ginagamit namin ang ekspresyon na ang pinakakatiwalaang kaalyado. Ang boses ni Michael ay puno ng pagtitiwala. Dati, magkalaban kami, ngunit ngayon, partner kami na magkasama sa kapayapaan. Ang ganitong relasyon ay bihira. Bumisita ako sa Memorial Park sa Washington, D.C. Malamig ang hangin, ngunit maraming tao ang bumibisita. Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Ikaw ba ay reporter mula sa Pilipinas? Hindi po. Reporter po ako mula sa BBC ng Inglaterra. Ah, ganoon pala. Ako ay nakaistasyon sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Ang kanyang pangalan ay William. Isa siyang 87 taong gulang na veterano. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga Pilipino noong panahong iyon. Desperado sila sa kahirapan, ngunit may matibay na kalooban na hindi sumusuko. Napuno ng luha ang mga mata ni William. Nakaka-proud talaga ang Pilipinas ngayon. Ang dating bansa na puno ng guho ay naging kasing ganda nito. Nagpunta ako sa Los Angeles. Si Jitan, isang Pilipino-Amerikano na nakilala ko sa Little Tokyo, ay malinaw na naaalala ang paghihirap noong panahong iyon. May diskriminasyon, ngunit nakuha namin ang tiwala sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho. Si Jitan ay nasa kalagitnaan ng 60s. Pinahalagahan namin ang paglilinis ng komunidad at ang pagtulong sa kapitbahay. Ngayon, kinikilala kami bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Habang nakikinig ako sa kanyang kuwento, ako ay naantig. Nalaman ko na ang sincerity na ipinakita ng mga Pilipino sa mahihirap na sitwasyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga Amerikano. Ang kanilang tahimik na pagganap sa kanilang tungkulin ay tumugma sa mga halaga ng mga Amerikano. Ang pagkakaibigan na nabuo sa tiwala ay hindi madaling masira. May nagsabi sa akin ng mga salitang iyon na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Natanto ko na ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay hindi lamang basta alliance. Pagdating ko sa Sydney Airport, ito na ang ika-7 bansa na napuntahan ko. Ang favorability rating ng Australia para sa Pilipinas ay 77.0%, ika-4. Habang tinitingnan ko ang Sydney Harbour Bridge, nag-isip ako, paano tinitingnan ng magandang bansang ito ang Pilipinas? Nakilala ko si John, isang opisyal na nagtatrabaho sa Australian Foreign Ministry. Siya ang Asia Pacific Manager. Ang Pilipinas ay isang napakahalagang partner para sa Australia. Mahalaga ito, parehong sa ekonomiya at sa seguridad. Naramdaman ko ang katotohanan sa mga salita ni John. Ang presensya ng Pilipinas ay mahalaga para sa katatagan ng rehiyon ng Asia Pacific. Sa eroplano patungong Melbourne, nalaman ko ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang kultura ng Pilipinas ay nakakakuha ng malaking popularidad sa mga kabataan ng Australia. Nagbahagi ng isang nakakagulat na kwento si Professor Sara, isang Filipino Studies professor na nakilala ko sa Melbourne University. Ang aplikasyon para sa mga kurso sa Tagalog ay laging napupuno agad,
Napakaraming estudyante ang pumupuno, kailangan naming magdagdag ng mga classroom. Si Professor Sara ay isang expert sa Filipino studies na nasa kalagitnaan ng 40s. Nagsimula sila sa interes sa Pinoy teleserye at musika, ngunit ngayon, interesado na sila sa buong lipunan at kultura ng Pilipinas. Talagang isang nakakagulat na pagbabago. Mula Australia, nagpunta ako sa Paris, France. Ang favorability rating ng France para sa Pilipinas ay 77.8%, ika 3. Sa tren mula sa Charles de Gaulle Airport patungo sa Paris, ako ay puno ng pag-asa. Paano kaya tinitingnan ng bansa ng sining, ang France, ang Pilipinas? Nagbigay ng isang nakakaantig na salita si Pierre, isang art critic na nakilala ko sa cafe ng Louvre Museum. Ang Pilipinas ay may sariling sense of aesthetics at philosophy na hindi lang panggagaya sa kanluran. Si Pierre ay isang veteranong critic na nasa huling bahagi ng 50s. Ang Pinoy film, Pinoy music, Pinoy art lahat ay may kakaibang kulay. Tulad ng mayroong Orientalism, ang Pilipinas ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin. Nakilala ko si Professor Marie, na nagtuturo ng Tagalog sa Sorbonne University. Ang dahilan kung bakit nababaliw ang mga estudyanteng Pranses sa kultura ng Pilipinas ay ang spirituality nito. Ang paliwanag ni Professor Marie ay kawili-wili. Hindi lamang ito basta-basta libangan, mayroong pakikisama at paggalang sa kapwa na filosofiya. Iyon ang tumatama sa puso ng mga Pranses. Habang tinitingnan ko ang panorama ng Paris mula sa Montmartre Hill, natanto ko. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa sa Asia, kundi isang cultural hub na pinagtutuunan ng pansin ng mundo. Habang naglalakad ako sa tabi ng Seine River sa huling gabi ko sa Paris, nag-isip ako, ang Pilipinas, kung saan nag-business trip ang aking ama, ay isang bansa na nagbibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Pagdating ko sa airport ng Mexico City, ito na ang ika-9 na bansa na napuntahan ko. Ang favorability rating ng Mexico para sa Pilipinas ay 86.0%, ika-2. Ito ay nasa pinakamataas na antas ng OECD adjacent. Habang naglalakad ako sa paligid ng Zocalo Square, nagulat ako. Ang mga poster na may mga Filipino anime character ay nakadikit sa lahat ng dako. Ang mga tao sa Mexico ay ganoon na lamang ang pagkahumaling sa kultura ng Pilipinas. Si Maria, isang tindera na nakilala ko sa market, ay isang Mexican woman na nasa kalagitnaan ng 40s. Sobrang gusto ko ang mga Pinoy drama. Araw-araw akong nanonood. Kumikinang ang mga mata ni Maria. Ang lahat ng emosyon na gusto namin ay naroon. Ang pagkakaibigan, ang pagsisikap, at ang pag-asa talagang nakakaantig sa puso. Bumisita ako sa isang slum area sa Mexico City. Ang kwento ng mga taong nakilala ko doon ay nakakagulat. Kapag nanonood ako ng Pinoy teleserye, napapayapa ang aking puso, sabi ni Carmen, isang 15 taong gulang na may bahay. Mahirap ang araw-araw dito. Ngunit sa loob ng 2 oras, habang nanonood ako ng magagandang tanawin at kwento ng Pilipinas, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking dibdib. Nalaman ko na ang Filipino content ay naging refuge ng puso ng mga taong ito. Sa wakas, ang huling bansa. Nang dumating ako sa Istanbul Airport sa Turkey, ako ay nanginginig. Ang favorability rating ng Turkey para sa Pilipinas ay 92.2%. Ito ang no. 1. Sa mga bansang OECD adjacent. Habang tinitingnan ko ang Bosphorus Strait, nag-isip ako, bakit ang Turkey ang number 1? Agad kong nahanap ang sagot. May kasaysayan ng malalim na bayanihan sa pagitan ng 2 bansa. Noong nagkaroon ng matinding sakuna sa Pilipinas, ang Turkey ay kabilang sa mga unang nagpadala ng malaking tulong at noong nagkaroon din ng matinding lindol sa Turkey, ang Filipino government at OFW community ay hindi rin nagpabaya. Magkapatid kami, sabi ni Mehmet, isang 90 taong gulang na matanda na nakilala ko sa kalye na nanginginig ang boses. Kapag may problema ang mga Pilipino, natural lang na tumulong kami. Hindi namin makakalimutan ang tulong nila sa amin noong kailangan namin. Nang hawakan ko ang kamay ni Mehmet, hindi ko napigilan ang aking luha. Hindi namin malilimutan ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nasa puso namin. Sa kanyang mga salita, ako ay tuluyan ng bumagsak. Ang wall na itinayo ko sa loob ng 20 taon ay gumuho sa isang iglap
Mahal din ng mga kabataan ng Turkey ang Pilipinas. Nakilala ko ang mga mag-aaral na nag-aaral ng Tagalog sa Istanbul University. Ang Pilipinas ay ang aming kapatid na bansa na malayo, sabi ni Aisha, isang 22 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, kaya't espesyal sila. Ang tagumpay ng Pilipinas ay ang aming pagmamalaki dahil ito ang patunay na nagpapatuloy ang aming pagkakaibigan. Sa huling gabi ko sa Turkey, sa hotel, hindi ako nakatulog ng matagal. Ang mga kwento na narinig ko habang naglalakbay sa onseng bansa ay naglalaro sa aking isipan. Nang sandaling iyon, may dalang isang maliit na pakete ang empleyado ng hotel. Galing ito sa Inglaterra. Isang lumang kahon na ipinadala ng tagapamahala ng aming bahay. Pagbukas ko ng kahon, nakita ko ang mga gamit ng aking ama. Sa loob, may isang lumang diary. Isinulat ito ng aking ama habang siya ay nasa business trip sa Pilipinas. Nang buksan ko ang huling pahina, huminto ang aking paghinga. Ang Pilipinas ay mas mainit kaysa sa alaala ko. Ito ang huling salita ng aking ama. Sa sandaling iyon, natanto ko ang lahat. Mahal ng aking ama ang Pilipinas. Ang aksidente sa sasakyan ay isang hindi magandang pangyayari lamang. Sa hotel room sa Turkey, umiyak ako ng walang tigil. Ang 20 taong pagkaunawa at prejudice ay lumabas kasabay ng aking luha. Sa paglalakbay ko sa 11 bansa, natanto ko ang dahilan kung bakit mahal ng mundo ang Pilipinas, ang pag-asa na nakita ko sa Vietnam, ang kalooban para sa kinabukasan na nakita ko sa kalapit bansa, ang sympathy na naramdaman ko sa Espanya, ang tiwala na nakita ko sa Italia, Sweden at Germany, ang pagmamalaki na muling natuklasan ko sa Inglaterra, ang kahulugan ng kapwa na natutunan ko sa Amerika, ang cultural wonder na nakita ko sa Australia at France, ang kapangyarihan ng healing na nakita ko sa Mexico, at ang kapatiran na nakita ko sa Turkey. Ang Pilipinas ay tunay na isang mainit na bansa, tama si Itay. Ngayon, masasabi ko ng may kumpiyansa, mahal ko ang Pilipinas. Ano ang iniisip ninyo? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit mahal ng mundo ang Pilipinas? Ibahagi ang inyong mga ideya sa komento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel at mag-set ng notification para magbahagi pa ng maraming kwento. Anong kwento naman kaya ng bansa ang ibabahagi namin sa susunod? Naghihintay kami sa inyong mga opinyon.